today mag-unbox po tayo ng ating in-order na sa Shopee na battery para po sa ating solar setup. Ito po ay isang 32650 LiPo4 battery at sa ating pag-order ay may kasama na po itong washer, nut at saka screw bolt. Bali sa pagbubukas po natin ito ay binibilang po natin kung kompleto yung ating in-order, at sa bawat pagbubukas natin ay dapat nating check yung lahat ng mga parcel. At sa ating pag bukas ay meron tayong nakitang sirang thread. Yan po. At ngayon ay ito ay asimboli natin para po sa pag top balance. Ito na po yun. Bali nabutan tayo ng gabi sa paglalagay nito, at pagkatapos nito ng 3 araw ay ganito na po. Pagkatapos po nating itatap balance, ito na po ang ating asimboli na 24 volt setup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at simulan po natin na baklasin. Kaya ito kalat na kalat yung ating mga battery. Pasensya na po kayo. Abutan po tayo ng gabi na hindi po ako nakapag-video, at ito na po yun. Isa-isa po natin higitan at isa-isa ko rin po ito pinitester para mas maganda po ang ating pag-build ng ganitong solar setup battery. Siguro ang bigat nito nasa mahigit 50 kilos ito, itong battery ito. Lakas ng ulan. See you tomorrow guys. Baka bukas matatapos ko na rin to. Sa pangalawang araw natin na pag-build ng ating battery setup, ito na po. Naglalagay po tayo dito ng washer at plastic base ng ating baterya. Pagkatapos natin itong ilapat ay maglalagay rin po tayo dito ng cutting wire. Bali, kakapalan po natin sa paglagay ng cutting wire dahil ito ay malakas ang kuryenteng dumadaloy dito. Kaya sa ganitong build ay konting tiyaga lang po dahil mano-mano po itong higpitan. Pero sa paglalagay po natin ng mga nut dito, ang paghigpit natin ay ginagamitan ko po ito ng drill, pero nasa mahinang higpit lang po dahil baka masira po ang thread ng ating mga baterya. Kaya kunting alalay lang po dito. At saka mano-mano po natin higpitan para makontrol po natin ang paghigpit. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Pahinga muna tayo guys. At ito na po ang ating pangwalong file. Bali, namumulot na po ako dito ng washer at saka nut para sa paghigpit ng ating baterya. At dito po ay hindi ko napansin na basang-basa yung mga kamay ko ng pawis, kaya yun
natin po na kuryente po ako. Kaya ingat po kayo sa pag-build ng ganitong DIY setup na battery. Malakas po yan dahil naka 24 volt na po ito. Kaya mas maiging iwasan po natin na maghawak na basa po yung ng pawis ng ating katawan. Kaya nilagayan ko po ito ng jacket ko po. Sa wakas, natapos ko rin siyang binuo. Susunod naman yung mga BMS niya at saka yung active balancer. Ito po ay 24 volt. Bali 1, 2, 3, 4, 12 volt, 5, 6, 7, 8. So naging 24 volt po ito lahat. Mga mahigit siguro 60 kilos ito. Sunod naman na video. Bye! Good morning mga guys. Ito na po yung na-build ko na 32650 na LiFePower battery para sa solar setup ko. Nalagyan ko na rin ng mga wiring, active balancer at saka BMS. So ngayon guys, tatakpan ko na ito mamaya itong takip niya para maging safety. Pasensya lang kayo guys kasi kaon lang yan. Bali magti-tester tayo ngayon kung ilang volt na itong na-build natin na 32650 na battery. Meron tayong 26.5 volt yung battery natin. So pwede na. Ito yung setup ko. Hindi ko pa natakpan yung mga takip ng wiring nito. Okay guys. Ito po ang solar setup natin. Mayroon tayong 26.4 volt to 26.5 volt. Ito po siya. Pasensya na po sa wiring ko Anggulo. Pasinggulo ng buhay ko. Char. Tapos so ito na. Bali nakabit na natin. Itong makikita ng mga wire, itong mga wire ito hindi ko pa kasi natakpan papunta dito. So i-on natin lahat para malaman natin kung ano ba yung ano niya. Una natin i-on yung battery to controller.
Yan po, umilaw na po siya. Tumunog. Yung battery natin dito ay nasa 56.4. 56.6 dito sa battery. Ngayon, i-up naman natin yung galing sa solar panel papuntang controller. Ayan na. Ayan po. Nanonog siya kasi nagkukol yung mga AC niya sa loob. Bali nagka-charge na po ito. Ngayon, susunod naman natin yung battery to inverter natin na 3 kilowatts na inverter. Tapos, i-on natin dito. Yan na po. Bali may kuryente na po na dumadaloy dito sa ating monitoring. Ngayon, i-on naman natin dito sa kuryente, sa inverter para sa ating utility. Yan na. So may consume tayo ngayon na 22 watts. Mga ilaw. Mga ilaw yan. Yan po. 22 watts. Ito yung nagamit namin na siguro mag-iisang buwan na siguro. Yung 1,164.8 kilowatts na po yung nagamit namin dito sa bahay. Tapos ito po yung volt natin. Labas ng kuryente to 19 volt. 59.5 megahertz. Ito po yung ampere na lumalabas sa 90 watts, 0.6 lang po. Yan po. Ito po yung 220, 60 hertz. Yan po. So ngayon, papakita natin, i-on natin yung nakauna yun pala yung water dispenser natin. So i-on natin yung hot ng water dispenser natin. Yan po, umilaw na. So ngayon, nagkukonsumo sa dito. Ay, di pala. Nakauna pala siya. Hindi ko lang napansin. Nakauna pala siya. Kanina pa po kasi nakaon. Mainit na yan. Yan po yung konsumo. Hindi lang. Yung rest natin. Humaandar. Saka itatry natin yung TV. Tapos i-on natin yung cable. Yan po. Bali ito yung sa kotel ko. Naka-up to para in case na malubat yung battery natin, kusang magta-transfer. Ngayon, itatry natin. Patayin yung inverter natin. Kusa siyang magta-transfer sa kuryente ng kotel ko. Ito po yung itiis yun ang nagta-transfer. Tignan nyo mabuti ha. Yan po. Tumaas na po yung arrow. Bali wala po tayong supply ngayon sa inverter natin. Ngayon, lagyan natin ng supply ang galing ng inverter. At saka ito, bababa yun dito. Ngayon, pag bumaba yung bali magta-transfer tayo, hindi mamamatay yung ating TV. Po. Tignan nyo mabuti. Ita-transfer ko doon ang inverter natin. Kung mamamatay ba yung TV, tignan natin.
Hindi namatay yung TV. Yan. Ngayon, titignan natin sa ilaw. Itong ilaw na to, itatry natin. Nakasulat na yan. Nakasulat na yan. Papatayin natin dito sa inverter natin. Tingnan yung ilaw. Kunti lang. Pero kung ililipat natin sa inverter, tingnan nyo kung kukurap pa. Wala. Hindi siya kumurap. Yan po yung ETS na transfer switch natin. Yan ang gamit. So ngayon, meron tayong consume na 172 watts. Parang hindi ito accurate dahil kung titingnan natin dito sa inverter natin, ito po yun, yung konsumo niya. 214 watts yung konsumo. Pero pagdating dito, nasa 175, meron pang 70 plus mahigit. 70 magmumuntik 80 watts pa yung nawala dito. Kaya siguro baka ito hindi accurate. Sige, ito lang po. Bye-bye.